Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Today is Friday. Ano ba petsa ngayon? September 12 po. Napakabilis ang panahon, no? At napakabilis din ng panahon. Ito lang kahapon ng umaga, ang DPWH, Secretary Vince Dizon, nagsampa ng mga demanda po. Ang inuna po yung mga empleyado ng DPWH, yung Henry Alcantara, yung Bryce, a certain Velasco, at iba pang may mga contractor po. 20 ang dinimanda nilang 20 taga DPWH na nangungutong po, namumursyento po, mga contractor din po sila, at yung mga dinimanda po ay St. Gerald ba yun? At saka yung St. Timothy. Dinimanda rin na ata si Mrs. Diskaya. At saka isa pang nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Mga kababayan ko, ito, ang pinag-uusapan ng mga senador isang araw, si Bryce Hernandez. Yung gumawa ng mga faking ID para makapasok siya sa casino. Alam niyo mga kababayan ko kasi, pag government employee ka, I think 2016 pa ata yun, o baka 2006 ata yun ipinagbabawal talaga na ang isang empleyado, particular ang isang empleyado ng gobyerno, bawal ka pumunta sa casino. May nahuli na nga yan, yung tauhan ni Noy, sumanay sana kaluluwa. Yung taga-LTO rin, babae yun namatay na. Wala, nag-resign na lang kasi nakita naglalaro ng slot machine, mga babayan ko. May kaibigan ako, may kamag-anak po ako na malapit sa akin na medyo naisama kami ng aking kapatid sa Soler. Sabi ko, ay, huwag ka papasok dito. Bawal. Delikado, mamaya, makita kami, dyan di ba? Bawal talaga mag-casino. Ang ginawa nitong Henry Alcantara to, district engineer, at saka yung assistant district engineer na si Bryce Hernandez, grabe ang pinatalo ng mga salapit na galing sa atin, at grabe rin ang nilonder na pera. Pero tsaka natin pag-uusapan yan. Ito, nag-aagawan kasi ang Kongreso at ang Senado kung sino ang custody kay Bryce Hernandez. Ang nauna po kasi ang Senado. Kinontempt na po siya last Monday. Ito naman na bagong Senate President na si Tito Soto, parang pinapaboran pa niya ang Kongreso kasi kaibigan si Martin Romualdez. Senator Tito Soto, i-remind lang kita, baka di ka tumagal bilang Senate President dyan. Baka 2 weeks or 3 weeks ka rin, baka bumoto ang mga kasama mo na paltang ka dyan. Sige. Huwag ka naman, parang halata O, tingnan mo ito na. Tingnan natin ang sinabi ni Marcoleta at yung parang si Bato, si Senator De La Rosa, parang galit na galit. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yun, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po, Monday. Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday he was cited in contempt. But the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Okay. Yes, Tuesday. So in the evening, when yesterday, no? So in the evening, when the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we already elected It was already Senator Lacson. Ano kayo kundi na, siyempre, valid yung ginawa nilang move ni Senador Chingo Estrada na to cite in contempt yung Bryce. Nauna ang Senado. Senador Tito Soto naman, may nagsasabi ng iba na hindi ka diyang nararapat. Baka mapaltang ka kagad dyan. O sinabi ko kanina, baka 2 weeks or 3 weeks ka lang dyan, baka pagbotohan ka ng mga kasama mo. Hindi ka nahalata na pinapababura mo ang speaker porket kaibigan mo. Yes. Ibig ba sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Pero so, ganun po pala. hindi pala Custody. Dapat po, igagalang po
kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Illegal. Yung pala bakit? Hindi ko alam to si Tito Soto Hindi siya halata Ang swerte nga niya kasi gusto niyang magkaroon ng hearing sa impeachment tingnan natin kay sinabi ni Bato tingnan natin galit na galit. Sandali lang. Ito mga kababayan ko yung Wednesday medyo nagkainitan mga kababayan ko Kasi ano ibig sabihin mo magpapaalam pa ang Senado sa Kongreso? Ang nauna nga Senado Kasi sabi ni Bryce nga doon sa Kongreso, wag yun ako i-break sa Senado, sa Senate, kasi may mga senador puro baka ibuli po ako. Hindi pwede yun. Kaya Bryce, sumanda ka. Ang dami mong pera, ayan. Walang forever dahil sa pinagagawa nyo, nilustan yung pera ng taong bayan. Takin mo, nakakuha ka ng 1 billion pesos from chips to cash to chips. Yung sa casino mga babayan ko. Alam ko yung mga ano niya kasi, kahit ako'y pupunta ron, di man ako nagsusugal, yung mga kasama ko na nagsusugal, meron lang ako. Ang casino talaga, may record kasi yan Hindi ko rin nadala yung card ko kasi, pagpapasok ka sa casino, you have to register your name. Kasi, siyempre, your address, kung ano occupation mo. Kaya nagpagawa ng peking ID yung dalawa, si Henry Alcantara at saka si Bryce, ng ibang pangalan, fictitious name, ayun, nagpagawa ng lisensya sa LTO. Ewan ko na kung anong trabaho nila kasi pag dineclare nilang they're working in the government department or any kind of departamento, mga babayan ko, hindi sila papasukin. O tinan mo, ang LTO dapat managot din Ito yung sinabi ni Bato, mga babayan ko. Grijaldo, nag-testify dito sa ating committee. About the wrongdoings of the members of the Quadcom. He was required to appear before the Quadcom. Kasi last year ba yun? Ito lang. Itong taon na to, mga January, yung Grijaldong yan, tao dati ni Pangulong Duterte yan. Kasi pinipilit ng Quadcom na umamin na may reward system si Pangulong Duterte. Hindi nagsalita si Kenneth Grijaldo. Kinontempt siya. 6 months siya nakulong. Nakawala lang siya after ng 19 Congress. Tingnan mo mga kayabangan ng Kongresong yan. Pag di rin nakuha, iko-contempt ka. Lalo-lalo na isang appointed dyan. Gago. And he was cited in contempt. Nang siya na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at siya sabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. Ano sabi, Mr. President? Sila ay takot. Kaya ang Senado, huwag kayong papabuli. Co-equal nga kayo. Kung sino nauna, syempre siya may karapatan dun sa resource person na kinontempt. Itong kongresong to, lalo-lalo na isang appointed dyan na gusto atang lumaban pa na, hindi, parang ayaw nila ibigay si Bryce Hernandez. Hindi, ibigay nyo rin din yan. Co-equal Co-equal mga babayan ko. Sa kanilang ginagawa mismo, hindi po yung gagawa ng Senado. Tama. Na mag-influensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Buong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tama na mag-valid yun. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po... Yun ang pagkakamali ni Tito Soto. Hindi niya kinonsulta yung dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta. Valid yung ginawa nila nga
na side contempt yung Hernandez na yan. Hindi ko alam kung anong gusto niya si Tess. Ewan ko pa, Senador Soto. Bilib pa naman ako sa Itbulaga sa'yo, pero nagkaganyan ka. Parang atat ka eh. Porkel ba si Biko is nagsasalita na gusto mo maging Pangulo ba yung pamangkin mo? I'm just asking. Ginawa namin yun through the collective wisdom of the committee. When the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. Ibig sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin. Hindi. Oh. Sagot ka kagad, ha? Luko-luko. Wala ba? Magdasal ka, Senador Tito Soto, baka 2 weeks or after 3 weeks, baka wag naman sana mapaltang ka agad. Kasi kung mangyayari yon, history yun. The shortest Senate President ang nangyari. Kaya medyo kalma ka lang, halata ka eh. Gusto niyo makita yung sinabi ni Congressman Barsaga about kay Senador Soto? Sandali lang. Ito mga babayan ko, medyo hindi ko lang kung may meron pa pala, may sasabihin pa pala ako. Ang sabi ng congressman ng Cavite, mga babayan ko, patukoy kay Senador, kay Tito Sen, kaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Sabi naman ni Tito Sen, Pal, gamit pa si Biko, there are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez. Oops. So, kung kaibigan mo nga si Martin Romualdez, siyempre may sarili kang desisyon, Senador Tito Soto. Ikaw ang Senate President. Sige ka rin. Nasasabi ko lang yung may part na baka mapaltang ka. Ang hirap sa atin kasi na ka lang naging Senate President. Pangalawang term mo na yun Senate President Itong batang to, okay ito Kasi sabi niya, si Congressman, pangalan nito, si Kiko ba to pangalan to? Barsaga. Kailangan daw may imbestigahan si Saldico at saka si Romualdez nga, mga kababayan ko. Tapang, no? Sana may tumayong mga congressman na ganyan na imbestigahan ng speaker at saka yung Saldico ngayon. Kasi wala silang numbers, mga kababayan ko Wala silang numbers, kaya wala. Retain. Tambalos will stay as speaker hanggang 2028 kung hindi kikilos yung presidente natin. Si Romualdez, pinsan ni Marcos, mga kababayan ko. Tuloy ang ligaya, mga kababayan ko. Ngayon lang, medyo short lang to. Basta tayo, wag tayo titigil. Huwag tayong titigil, mga babayan ko hanggat walang nakukulong. Yung mga dinimanda dapat ng mga DPWH employees at saka mga contractor, itong darating na commission, investigation commission, may masampulan lang tayo ng mga 1, 2, 3 mga congressman na makukulong or maaari silang matanggal na hindi sila pwede tumakbo na kung what kind of office ang tatakbuhan nila, ma-disqualify sana sila dahil namimera nga po imposible naman na magiging Janet Lim na police na naman to, sacred cow, mga pambabatas natin, isa lang ang magsasacrifice. Si Janet Lim na police, siya lang pong nakulong. At meron yung chief of staff ni Senador Bong Revilla, yun ata nakulong. Yung boss niya hindi nakulong. Si Senator Revilla, ibang klase ngayon ng sistema sa atin Grabe. At sa isang araw, pag-uusapan natin na sinabi ni Secretary John Big Remulla, mga babayan ko. May sinabi siya na, Secretary Remulla, sige, paki-like and share lang po, paki-subscribe At shoutout po sa aking mga kaibigan, ang aking mga friends, mga kakampi. Maraming salamat po at ingat po kayo. Bye!